Praise the Lord, and once again, happy Lord's Day po sa ating sa bawat isa. It's a great blessing from the Lord na tayo ay naging victorious, no? Na tumugon tayo sa tawag ng Panginoon sa araw ng pagsamba. Ito'y dahil sa kanyang biyaya, no? Pinreserve niya tayo na hindi makinig sa tawag ng mundo, but He called us today to worship Him. And now, as to hear the word of the Lord, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Colossians, chapter 1, verses 9 to 12. Siguro mas maganda kung isama na lang natin ang verse 14, no? So, babasahin ko po ito sa English Standard Version ng Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon, no? And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Let us pray to the Lord. Our Father in heaven, aming Ama, hindi po sapat ang eternidad. Pangsuklian namin ng papuri ang kadakilaan ng kaligtasan na pinagkaloob niyo sa amin. Hindi po kami karapat-dapat, Lord, na iligtas sapagkat kami makasalanan, mahina at madaling madala sa mga tentasyon at paglinlang ng kasalanan. Pero Ikaw, Lord, iniligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Siya'y pumunta dito na buhay para sundin ang lahat ng mga kautusan na aming nilabag, at nagbayad sa aming kasalanan doon sa cross. At dahil sa Kanya, Panginoon, andito kami nabubuhay, nabaon ang kalayaan, ang peace, at ang glory na someday ma-achieve namin in fullness sa iyong pagbabalik, Lord. At itong Lord's Day na aming ipinapangilin, ito'y sagisag na kami ay kabilang sa mga sumasamba doon sa langit na pumupuri sa iyo bilang aming tagapaglikha at aming tagapagligtas. Tulungan mo kami, Panginoon, kung paano kami mabuhay nakarapat-dapat sa Ebanghelyo na nagligtas at tumawag sa amin sa kaluwalhatian. Help us to be a better Christian for your glory, we pray. Help your church and feed them with your word and give them directions how to live for Christ's glory in Jesus' name. Amen. Amen. Nung isinulat itong aklat ng Colossians, si Pablo ay hindi pa niya na-met itong mga taong ito sa Colossae, no? Malinaw ito sa Colossians 2:1, and no record sa book of Acts that Paul ever went into a mission dito sa lugar ng Colossae, no? And during this time, nung panahon din na ito, mga kapatid, nung isinulat niya itong Colossian, no, ng book of Colossian, he was in prison, no? Nakakulong siya doon sa Roma. Mas makikita natin ito sa Colossians 4:10, Colossians 4:18, na he is a prisoner at that point, no? And he was in chain doon sa Rome, and he only heard a report
coming from the pastor dito sa Colossae na si Epaphras concerning the growth of the people who were ministered by Epaphras. So kumbaga may pastor sa mga taga-Colossians na pumunta doon kay Pablo sa bilangguan, in-inform siya, in-encourage siya sa growth nila sa kanilang pananampalataya. Makikita natin ito sa Colossians 1 verses 7 and 8, no? Si Pablo, no, habang nandun siya sa kulungan, siya ay nagalak sa magandang balita na umunlad ang mga church, ang iglesia doon sa Colossae, at tinutulungan niya ito upang palakasin. Sinulatan niya ito para i-combat nila ang mga maling katuruan na napakarampant doon sa lugar ng Colossae. At ito po yung letter na ito. When I was pondering the verses na binasa natin, I just can't help but remember nung good old days, nung nasa born again Christian church pa po ako, mga kapatid, no? Nung taga-assist pa lang po ako sa aming pastor doon sa prison ministry. Taga-assist, tagadala ng mga sachet para merong mga shampoo yung mga preso. It was in Lapu-Lapu City Jail. I was at a very young age at a particular point. Nung unang pagdating ko doon sa cell block, no, na napakaraming mga selda, ang takot ko ay sobra-sobra na makita ng mga tatong nakakobra sa mga bilangguan, mga preso na mga parang ang tatapang ng kanilang mga hitsura. But when I got there, it made me wonder na halos lahat ng preso doon sa every facility and every mga selda doon, kilalang-kilala ang aming pastor. He seemed so popular until it dawned on me that he was once like them. Na siya din ay isa pala sa mga preso before. And he said to one of his sermon that now that he was changed by the gospel, now that he met the Lord Jesus Christ, gusto niyang spend even his last breath in the service of the Lord who saves him. What changed his direction? What changed his decision in life? It's no other than the gospel. And when the prisoners that were there, they recognize that that man is no longer the same man he was before. And here in our passage, we see Paul, after hearing the news of Epaphras, no, about sa pag-unlad ng pananampalataya at pag-iibigan ng mga taga-Colossae, in-exhort sila to live in a manner worthy of the gospel that they receive. Na mabuhay sila na karapat-dapat sa ebanghelyong kanilang tinanggap. And it is a noble calling para sa bawat Kristiyano na iayon natin ang ating buhay na worthy sa name, worthy sa gospel ng ating ipinapangaral. And so our message for this morning is this: a life changed by the gospel is a life that strives to live worthy of it. Ang buhay na binago ng Ebanghelyo ay ang isang buhay na nagsusumikap na maging karapat-dapat dito. And two things na titingnan natin sa umagang ito, to live worthy of the gospel is number one, to walk increasingly in knowledge. And number two, to walk fruitfully in good works. But before we get there, before tayo pumunta dito sa dalawang punto na nakita ko dito sa Biblia, ang salitang to walk in a manner worthy,
Nagre-refer po ito mga kapatid sa asal o behavior na naaangkop sa pagiging disipulo ng Panginoon. At ginamit ito ni Pablo 3 times dito sa aklat ng Colosas. Makita natin sa Colossians 2:6, Colossians 3:7, Colossians 4:5. Yung tatlong bersikulo na yon, nakikita natin as you receive the Lord Jesus Christ, then walk ye in Him. That you walk in Him. And here, nakita natin that we are to live and to walk in a manner na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Because truth be told, napaka-glorious, napaka-maluwalhati ng Ebanghelyo na inintrust ng Diyos sa atin. And here's the thing, kung ang Ebanghelyo, kung itong gospel is the best news that every ear would hear or the tongue could ever utter, and if it is the best news, so blessed and worthy of all acceptation, then we are challenged na ihanay natin ang ating pamumuhay sa Ebanghelyong ating itinatanggap at ipinapangaral. Yes, malaking challenge ito mga kapatid, no? Because who among us could be worthy to live the gospel? No one. Because we could not perfect our step. Napakalaking challenge na mamuhay as worthy servants ng Panginoon. This seems to be a high standard, pero necessarily so. That it is with the highest standard kasi umaayon ito sa infinite heights ng majesty ng Diyos. Ang Diyos yung pinaka-highest of highs, no? And therefore, to live worthily in the gospel is to live with the highest standard. Mga kapatid, kasi ito yung nararapat sa kanyang persona. But on the other hand, nakakamangha na ang biyaya ng Diyos sapagkat hindi ito nakadepende on how holy we are, on how great is our performance sa Diyos. Hindi nakadepende sa ating gawa upang matanggap ang kaloob ng Ebanghelyo. Ito'y pinagkaloob na sa atin bago tayo tinawag na mamuhay ng karapat-dapat dito. Pero just because it is given to us freely, it doesn't diminish the fact na kailangan nating iayon yung buhay natin dito sa Ebanghelyong ating pinaniniwalaan. It's a high calling to be worthy sa Ebanghelyo, pero sa ibang banda, maganda na binigyan tayo ng mataas na standard than a lower one. Kasi kung mababa lang ang standard natin, we cannot exceed beyond what we set as a model. But didn't the Lord Jesus Christ says, "Be ye perfect, for your Father in heaven is perfect." Hindi kailanman bumaba yung standard ng Diyos kasi ang standard ng Diyos ay kanyang persona. Pero ang kagandahan dito, kahit di natin maabot yung standard na yon, no? Hindi nawawala ang kanyang biyaya. But we will always strive to reach that because He is worthy. Dahil worthy ang Diyos. Wika pa ni Spurgeon, no? He that aims at the moon will shoot higher than he that aims at a bush. Sabi sa Tagalog, ang nagtatangkang tumama sa buwan ay may mas mataas ang maaabot kaysa nagtatangkang tumama lamang sa damo. And number 1, to walk in a manner worthy of the Lord. Paano ba tayo lumakad na karapat-dapat sa Ebanghelyo? And sinabi dito, to walk increasingly in knowledge. In verse 9, sabi dito, he was praying for them, thanking God for them, but he was praying that ye may be filled with the knowledge of His will
in all spiritual wisdom and understanding. Sa verse 10, sinabi dyan, increasing in the knowledge of God, no? Nag-i-increase yung knowledge natin sa Diyos. In other pages in the Bible, grow in the knowledge of the grace of our Lord Jesus Christ, na ikay umunlad sa knowledge, sa kaalaman, sa biyaya ng Diyos. So, important to note na pinagdarasal ni Pablo itong mga Colossian converts na sila'y lalago and they will be filled with the knowledge of God's will, no? Pero ano tong God's will dito na mababasa natin sa Biblia? Itong God's will dito ay pumapatungkol sa kanyang will na inireveal niya doon sa scriptures, no? Ito yung tinatawag natin na revealed will. May secret will ang Diyos, no? Sabi ng Deuteronomy 29:29, but it is not for us to know, right? Pero ang tinutukoy dito, ito yung will ng Diyos na malinaw niyang ipinapakita, ipinapahayag sa Biblia. Now, during this time, mahalagang malaman natin itong situational context dito, mga kapatid, no? When Paul was in prison, hindi niya kayang i-oversight physically itong mga taga-Colossae para malaman niya kung anong sitwasyon na nangyayari dito sa iglesyang ito. And we can logically conclude that everything he knows about this church was informed by Epaphras, no? The Colossian syncretism, the blending of religious ideas. Dito kasi sa church na ito sa Colossae, mga kapatid, nandito yung iba't ibang mga paniniwala. Meron ditong naniniwala sa mga beliefs ng mga Hintil, meron mga Judaism dito, yung mga Hudyo na parasaical na nagdagdag ng mga kautusan sa Diyos. Nag-combine ito, pagsasamba nila Athena, Zeus, nandito po sa Colossae. Una, usong-uso dito yung legalism. Yung obeying, magdagdag pa ng additional sa gospel, no? Yung obedience about sa dietary and ceremonial, necessary daw ito sa salvation. Kaya, in-address ito ni Pablo sa Colossians 2:16 through 17. Inatake ito ni Pablo, mga kapatid, no? Kasi meron ditong mga Hudyo before na Christian sila, pero para sa kanila, kulang yung belief ni Christ. Dapat dagdagan natin ng mga seremonyas, mga additional works, no, para maligtas. Meron ding iba dito na nagpa-practice ng asceticism, yung severe na pag-self-discipline, no? Avoidance of all indulgence. So lahat daw ng mga nagbibigay ng pleasure ay kalaban daw ito sa katuruan ng Biblia. So makikita natin yan sa Colossians 2:20 verse 23. So lahat ng ito in-address ni Pablo. Dito din sa Colossae, sinasamba din dito yung mga anghel. Ang mga anghel, angel worship, no? Kaya sa Colossians 2:18, sinagot din ito ni Pablo. The angels sa kanilang time ay nakikita nila na parang helpful mediators. Para nagme-mediate ang mga anghel, no? Or as evil beings. Kasi ang paniniwala ng mga Gnostic ng mga time na ito at ibang mga katuruan, mahihinder daw, hindi daw makapunta yung kaluluwa mo doon sa langit, no? Kung hindi kayo okay ng ibang mga anghel. Yan yung mga superstition na kanilang pinaniniwalaan. Meron ding Gnosticism na kailangan mo ng sikretong knowledge. Philosophical knowledge, secret knowledge para maabot mo yung pleroma, no? Yung lugar kung saan nakatira yung kanilang mga Diyos. So, dito sa atin maraming mga religion na ganito, no? Mga Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, God the Mother, parang Colossians din, no? Sa kanila, grabe ang impact nito sa iglesia. No, nung chinek ko ito sa archaeology,
kung meron ba talagang ganito sa Colossian, kasi may ang mga gods dito na pinaniniwalaan sa bawat region, itong si Artemis, Ephesian Artemis, Laodicean Zeus, Demeter, Helios, Dionysus, Athena, the goddess of wisdom. Yan yung pinaniniwalaan nila dito sa lugar na ito. When I check on the latest archaeology sa modern Turkey, yun yung previous na Colossae, mga kapatid, an Acropolis was discovered sa Colossae. Nahukay yung Acropolis, mga kapatid. Yung Acropolis, hindi siya parang defensive purpose laban sa mga kalaban. Rather, isa siyang site or center of religious worship. Sacred site siya where the ancient Greeks housed the temples of the gods and goddesses. So na-confirm mismo even ng archaeology na ang Colossae talaga, lugar ito na sinasambahan ng mga Diyos-Diyosan. Si Clinton E. Arnold ang isa sa spearhead nitong pag-check sa archaeology dito. No? The site was discovered by W.J. Hamilton, member of the Near East Archaeological Society, and others have conducted site surveys which have yielded an evidence of an Acropolis. Nandun talaga yung Acropolis, no? Theater. So given this context, mga kapatid, ang mga taga-Colossae ay under po sila ng great threat na ma-divert ang kanilang paniniwala if hindi sapat ang kanilang kaalaman sa katotohanan, right? Paul, seeing this urgency, pinagdarasal sila ni Pablo doon sa kulungan na sila ay mapuspos ng kaalaman ng Diyos. Kasi kung kukulangin sila ng kaalaman, hindi nila kayang depensahan ang kanilang sarili sa mga maling katuruan ng nagsusurround sa kanila ng mga religion. So brothers and sisters, napakahalaga ng knowledge, no? Our lives, itong buhay natin, ang nag-go-govern nito is the things that we know. Any practice na walang knowledge is parang bulag po yan at unguided, no? Dapat may tama kang kaalaman. Sabi ng Book of Hosea 4:6, my people, yung Israel, no, are destroyed for the lack of knowledge. Sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Kung babasahin natin sa Book of Kings, iba't iba na ang kanilang sinasamba. They did not keep the law of the Lord. At unang requirement sa mga hari according sa Book of Deuteronomy, na bibigyan talaga ang hari ng Israel ng kopya ng Book of the Law. Bakit? So that he will meditate upon it day and night, para habang nagro-rule ang mga hari, they are ruling in accordance to the Word of God. Kumbaga, they rule with knowledge, no? May sapat na kaalaman. Yet Paul qualifies this statement. So, ganito mga kapatid, ito yung goal ng bawat believer, no? Na sila ay mapuspos ng mga katotohanan na nasa scriptures, not just their minds, no? But yung buong pagkatao natin na ma-saturate siya ng katotohanan ng Diyos, no? That God's Word will be saturated in our entire life. Tapos lalo pang lalalim yung ating pagkakilala sa Diyos na ating sinasamba. Kinwalify ni Paul na baka isipin natin na intellectual matters lang ito, no, na maglilid sa atin ng intellectual satisfaction. Kasi napakaraming mga Kristiyano na naging sumama sa mga Reformed churches dahil satisfying yung knowledge na kayang ibigay ng Reformed theology. Kasi dito sa Reformed theology, parang lahat ng tanong mo before, nasasagot kasi. So, nagiging intellectual, satisfying siya sa intellectual aspect. So, yung mga matatalinong iba, nadadala doon sa Reform dahil sa satisfaction sa knowledge na kayang ibigay. Pero hindi po ito intellectual lang, mga kapatid, no?
Sabi niya dito, that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. So ito pong Greek word ng understanding is soudise, meaning ability na ma-understand mo yung mga idea, yung katuruan, ma-synthesize mo siya sa ibang mga teachings. Yung wisdom is typically knowledge applied, no? Hindi, yung knowledge lang na intellectual, knowledge acquired yun eh. Yung wisdom is knowledge applied, no? So, hindi lang siya yung bagay na something that you take in, ang tinutukoy dito ni Pablo. So, ang punto, to walk worthily of the gospel, isa sa way na mag-walk tayo worthily of the gospel is to strive to grow in knowledge and wisdom so that our thinking will be conformed to Christ. So ang paglakad ng karapat-dapat sa ebanghelyo ay ang puspusang pagsisikap na lumago sa kaalaman at karunungan upang ang ating pag-iisip ay maihulma ayon kay Kristo. Many churches don't like knowledge, no? They don't like knowledge yan eh, theology yan eh. Ano tayo? Pag-iibigan, pagmamahalan, paggawa ng mabuti, no? Mga kapatid, mag-iingat po kayo doon, no? Kung hindi po in accordance sa knowledge ang ating mga actions, ang ating mga ministry, nakakatakot po yun, mga kapatid, no? Blind po ang ating obedience kung hindi siya according sa knowledge. Pero kung wala ding action ang ating knowledge, parang pilay po din ang ating pananampalataya. Kung hindi tayo ikinikilos, isinasagawa ang ating pananampalataya. At mangyayari lang ito, mga kapatid, kung hangarin natin ang paglago sa kaalaman. Ngunit kaakibat sa ating hangarin sa paglago ng kaalaman, ang pagnanais ng magkaroon ng sapat na pangunawa at angkop na aplikasyon ng mga katotohanan sa ating buhay. Now, we know the knowledge na pag-aralan natin yung regeneration, sanctification, and all the order of salvation. Ngayon, sa ating bahay, isipin natin paano ito may apply ko sa aking buhay. Ano ang comfort na kayang ibigay nito? Paano nito inihuhulba ang aking Kristiyanong pamumuhay? No? Yan yung sisikapin natin. At sabi dito sa Ephesians, sabi dito mga kapatid, no, na wag nawa sa Ephesians 4:14-15, wag nang maging mga bata na tinatangay-tangay na mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandarayan ng mga tao. So that kung ikaw kasi, if you're filled with the knowledge of God, hindi ka na parang tao na may kulto na lalapit sa'yo, tuturuan ka ng mga maling katuruan, agad-agad kang maniniwala. Right? Parang toast to and fro ka lang kung hindi ka nag-aaral din ng Biblia, kung hindi ka lumalago sa kaalaman. Parang kung sino lang ang mag-i-invite sa'yo, mag-i-influensya sa'yo, nadadala ka agad-agad, no? Hindi po yun tama, mga kapatid. Ay, ang challenge po sa atin, huwag tayong maging allergic sa doktrina, mga kapatid. Huwag tayong maging allergic sa theology, sa knowledge, especially kung ito ay deeply rooted sa Biblia. Instead, sikapin natin na uunlad dito. Hindi man mabilis ang pag-unlad natin, paunti-unti man, pero tayo'y umuunlad, no? And that kind of life is a life that strives to be pleasing to the Lord. Sapagkat itong mga katotohanan na ito ang siyang magsasanctify sa atin upang maging kagaya sa kawangis ni Kristo. Hindi yung mga moralistic lang na sinasabi, gawin mo itong bagay na ito. Yung knowledge sa Ebanghelyo, yung knowledge sa Biblia, ang pag-ponder, pag-meditate mo nun, paggawa mo ng private devotion para maintindihan mo yung mga bagay na yun, yun ang makapangyarihan na siyang huhulma sa iyo na maging kawangis ka ni Kristo.
Tandaan po natin yon mga kapatid. At ang ating paglago sa kaalaman, dahil lalalim na yung pagkaintindi mo sa theology, siya din ang magpalalim sa ating debosyon sa Diyos. Dahil malalim na yung pagkakilala sa Kanya, ang pagluhod mo din at pagdarasal sa Diyos na kinikilala mo. Hindi na siya parang pader na kinakausap mo. Hindi na siya parang generic na Diyos na laging binabanggit ng ibang mga tao. Malalim na ang tingin mo sa Diyos at may malalim ka na ding reverence habang ikay lumalapit sa Kanya. Walk increasingly in knowledge. Baka tumatanda na ako, Brother Jess, baka para na lang yon sa mga kabataan. No, walk increasingly without end. Bakit? Because sabi doon sa John 17:3, and this is life eternal, that you may know Him. So knowing God is an eternal enjoyment. Even sa langit, no? Hindi mo kayang ubusin ang pagka-Diyos, no? Ang knowledge mo about sa Diyos. I-enjoy mo siya for all eternity and eternity in all His infinity. Pero not only that, we are called to live worthy of the gospel is to live a fruitful life in good works, no? So, nasa Colossians 1:10 yan, pag ang isang puno ay healthy, pag healthy ang isang puno, expected na sagana ito sa kanyang mga bunga, no? Without yielding fruits, we cannot say that a fruit tree is living up to its title being a fruit tree, right? We can say that that's a fruit tree kung merong fruit, no? Kung hindi, parang hindi siya nag-live up sa kanyang pangalan being fruit tree. And in the same way, in-encourage ni Pablo ang taga-Colossae na mamuhay na sagana sa paggawa ng mabuti. Dahil, bakit? Bakit tayo gagawa ng mabuti? Dahil mas nagniningas ang tunay na diwa ng ating pagiging Kristiyano in the moment that we do good works. Mas lalo tayong nakakita na tayo ay Kristiyano. So for we are His workmanship. Ephesians 2:10. This is a very good verse. We are His workmanship created in Christ Jesus. So niregenerate daw tayo, nirecreate daw tayo in Christ Jesus. For what purpose? For good works. Okay? Which God prepared beforehand. So itong good works, mga kapatid, pinrepare na ito ng Diyos before the foundation of the world. Na ito ang daan at ito ang tatahakin mo papunta sa kaluwalhatian. Na ang lahat ng mga Kristiyano, although hindi sila naligtas sa kanilang mabuting gawa, sila ay iniligtas para gumawa ng mabuti. Ganon po yun, mga kapatid. So, sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siyang ating lalakaran. So, ang punto, ang pagiging mayaman sa paggawa ng mabuti, fundamental na bahagi ng ating pagiging Kristiyano, no? Questionable ang ating profesyon if it is not seen in our action, mga kapatid. So, ang analogy dito, di mo matatawag ang bituin na isang bituin sa kalangitan kundi kaya nitong magbigay ng kislap o liwanag. Right? Can we say that that's a star if it's not shining? No, it's not, right? So in the same way, ganun din tayo na iniligtas ni Kristo. Mas maipakita natin sa mundo o sa ating kapwa na tayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging mayaman sa paggawa ng mabuti. A company that has Christian employees are a blessed company, mga kapatid, no? Because tayo natural, innate sa atin na mga born again na gumawa ng mabuti at nalulugod tayo na gumawa ng mabuti sapagkat ang tunay natin na employer, hindi ang earthly employer natin.
kundi ang Diyos, no? Nagtatrabaho tayo ng mabuti para sa Kanya, mga kapatid. At maganda na itong mga kabutihan na bunga at epekto ng gospel ay makultivate natin, no? Nagkagawin natin upang ma-appreciate ng mundo ang Diyos na ating sinasamba. Sa konteksto ng iglesia, mga kapatid, kahit ang simpleng pagkumusta sa kapatiran, ang pag-pray sa kanila at ang pagdamay sa kanila sa araw ng kanilang kalungkutan at maging ang pag-celebrate kasama nila sa araw ng kanilang kasiyahan. Kahit ang simpleng gesture na maiparamdam mo sa kanila na andyan ka para sa kanila bilang isang tunay na kapatid. Dapat dito tayo mas lalong makilala, no? Sa ating paggawa ng mabuti sa kapwa, ito ang narinig ni Pablo sa buhay ng mga taga-Colossae. Naging comfort niya sa kanyang paghihirap sa kulungan. Knowing the idea that they're growing in Christ. Pero itong paggawa ng mabuti, kung hindi ka kaisa ni Kristo, lalago ka man sa knowledge, no? Meron kang tinatawag na notisya, you know, the content, no? Of the gospel. Alam mo yung content, you see that it's logical, no? But if you don't believe the Lord Jesus, if you don't put your trust doon sa ebanghelyo na ito, hindi ito magbibigay sa iyo ng good works na real, na nanggagaling sa banal na espiritu, no? Lalago ka lang sa kaalaman at mag-i-increase sa iyong pride. Pero ang tunay na Christian, habang nag-i-increase ang kanyang knowledge, lumalalim din ang kanyang humility at ang kanyang devotion at pagkilala sa Diyos, no? Hindi siya nag-i-inflate ng ego ng isang tao. It abases the pride and it worships the God of the gospel. So ikaw, kung ikaw nakikinig ngayon, kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoong Jesucristo na yung tagapagligtas at Panginoon, ikay tinatawagan ngayon ng ebanghelyo na lumapit ka sa Kanya at sumampalataya ka. Repent from your sins and come to the person of the Lord Jesus Christ, because siya is always willing to accept you. While there is time, while it's not yet too late, tinawag ka niya. So repent and believe. Ipakababa mo yung sarili mo. Kilalanin mo siya na siya yung Panginoon ng iyong buhay. Ang dapat tayo, mga kapatid, mga Kristiyano, tayo mga Christian, huwag nating lagyan ng shame ang ebanghelyo na nagligtas sa atin. Hindi man natin kayang ma-perfect yung steps natin, pero patuloy tayong magsisikap na maging karapat-dapat dito. Lingkod tayo ng isang hari, mamuhay tayo na naayon sa ating vocation. Huwag nating hayaan na imak ng mundo ang ebanghelyo dahil sa ill-discipline natin na pamumuhay. Conclusion, to walk worthy of the Lord, isang noble pursuit sa ating buhay. We fail of this many times in our lives, but huwag kang mawala ng pag-asa. Ang ebanghelyo na nagsimulang kumikilos sa iyong buhay ay magpapatuloy hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. To end this, gusto ko lang ikwento yung time na nandun pa ako sa isang BPO company sa Cebu. I have this one agent before. He was known as a deadweight employee. Pabigat na employee. Kasi aside sa always siyang late pumapasok, always pabigat yung score niya sa team. And there's one incident during his lunchtime, dumiretso siya sa sleeping lounge and natulog siya. I don't know if nag-set siya ng alarm or what, no?
Pero accidentally, napasobra yung tulog niya. Lagi siya natutulog. That's that time, napasobra yung tulog niya. Pagising niya, tapos na yung shift. Umuwi na ang kanyang mga workmate. And of course, this kind of offense, kung nandito tayo sa corporate world, this is an automatic ZTP ito. Zero tolerance policy ito. Tanggal ka dito, mga kapatid. At alam niya na paniguradong mawawala na siya ng trabaho kasi during shift ito nangyayari, on-site pa. Marami pa siyang mga delinquency issues before. So what he did, nag-file siya agad ng resignation, immediate resignation, kaysa ma-terminate siya. But his boss believed in him. And instead of issuing termination, he was given another chance by his boss. Sabi ng kanyang boss, ako nang magmamakaawa doon sa OM natin, sa SOM natin. Ako nang mag-face dito, ako nang kakarga dito sa nangyari. Pero sana, sabi niya, huwag mong sayangin ang tiwala na binigay ko sa iyo. And months have passed. Naging top performer siya consistently at naging punctual na siya sa workplace. Nung tinanong siya, how did it happen? Ang sagot niya, paraphrase. Nung ako'y nagkamali, pandemic time ito, they need the job. That guy need the job so much. Nung ako'y nagkamali, inisip ko na ako'y mawawalan na ng trabaho. Ngunit sa halip, binigyan ako ng pagkakataon ni boss. Hindi ko karapat-dapat na makukuha yon, yung forgiveness na yon. Pero dahil sa kanya, nagsikap akong maging karapat-dapat sa posisyon at sa pribilehong binigay sa akin. Kaya naging performer siya. Because he lived and strived to be worthy of that blessing. So tayo din ang ligtas ng Panginoon. Napakamahal ng presyo ng ating buhay. Presyo ng dugo ng anak ng Diyos. Kailangan niyang mabuhay dito sa lupa, mamatay. Take all the insults and humiliation of men para maligtas ka. Mahal ang bayad sa iyo, kaya huwag mong sayangin ang buhay mo. Manindigan ka at sikapin mong mabuhay na maging karapat-dapat sa Ebanghelyong tumawag sa iyo. What a God and what a Savior. Let's pray to the Lord. Oh, our Father, Lord. Pwede mo, Lord, na ibigay ang Ebanghelyo sa mga makapangyarihang anghel, seraphim at cherubim. Pero pinili mo, Lord, sa iyong biyaya na mga makasalanang katulad namin na hindi karapat-dapat, parang alikabok lang sa buong universo, pero iyong tiningnan na may kasamang biyaya at pag-ibig, minahal mo kami, o aming hari sa lahat ng hari. At napakabanal mo, Diyos. Kaya tulungan mo kami, Lord, na masuklian namin ng pagpapasalamat. Di namin kayang bayaran ang presyo ng iyong dugo na nagbayad para sa amin. Pero hayaan mo tulungan mo kami na may pakita namin ang gesture ng aming pagpapasalamat sa pamamagitan ng pamumuhay na increasing sa kaalaman, pamumuhay na punong-puno ng good works, upang ikay luluwalhatiin ng mundo at makita sa amin ang pamumukadkad ng biyaya na itinanim mo sa aming puso. Salamat o Diyos. At nawa itong mga katotohanan ito ay will be cemented in the hearts and minds of the people that are here. May the gospel become as fresh as ever in our life and deep as it is. In Jesus' name, amen.